Bakit ho nagsara? Kasi nagkaroon po ng advisory ang SEC na ito pong ito pong korporasyon na Sitaw ay wala pong lisensya para manghikayat ng securities katulad po ng investment. Bawal po 'yun. Paglabag po 'yan sa ating Securities Regulation Code. 21 years po ang parusa po diyan dito sa mga opisyalis po ng Sitaw. Wala pa diyan po ang estafa sa revised penal code. Kaya magsampa po kayo ng reklamo, sir, at iba pang mga syndicated estafa or large scale estafa. Kung marami po ang mga nanloko, yung mga nagsabuatan, syndicated estafa po ang tawag doon. Kung marami po ang biktima, large scale po yun. Ha? Marami po sila, siyempre po. Mga empleyado, ilan silang mga korporasyon po sila eh. Lahat po yun, ireklamo po ninyo dahil sila po ay nagsabuatan na kayo po ay maloko at syndicate daw, babagsak nga po sila sa syndicated estafa. Ay, totoo po yan. Totoo po yan. Wala pong wala pong piyansa yun. Seryoso po yun. Wala pong piyansa at ang hatod po doon kung matapos po ang pagdinig, yan po ay habang buhay na pagkakakulong lang po. Ano ho? Bala ko nga po sana, sir, makapagbuo kami ng group complaint para mas malakas po yung maging kaso namin. Eksakto. No? Eksakto yan. Totoo yan. Totoo yan. Ayan. Tapos, ang payo po kasi sa akin, may nakausap din po ako eh. Ang sabi po sa akin, dumulog po kami sa SEC, sa may SCAP Division, sa may branch po sa Makati. Ayun nga po, kaso yung mga iba naman, hindi naniniwala po sa akin. Ay, wag mo na sila, yung ayaw maniwala sa'yo, pagdududahan ka pa yan na nagsisinungaling, mag-isa ka na lang, suluhin mo na lang. Kaysa mag-antayan pa kayo. Masakit doon eh, na siyempre tinutulungan ko na nga po yung mga kapwa nating Pilipino. Ikaw pa po ang lumalabas na parang niloloko. Ngayon po, Ayun, state of denial pa yan. Ang sabi nila, makakapag-disbursement po daw. Ngayon, may nag-disburse daw. Daw po. Ngayon, hindi ko makita kung sino-sino yung mga na-disburse kasi meron silang binigay na schedule eh. Tapos yung mga halaga. Ngayon ako, gawa ng maliit sa akin, sa July 31 pa daw po ako. Kaso, sabihin natin, tutupad sila kaso mahirap po yan na salita lang ang pinangahawakan natin. Dapat makapag-file po tayo ng kaso sa kanila para at least magkaroon tayo ng agreement, magkaroon ng kautusan. Sir Edu, kailan po kayo magsasampan ng reklamo, Sir Edu? Kayo po. Kailan po kayo magsasampan ng reklamo? Ang ko po, dito po ako sa Tagaytay. Ngayon, tama po ba yun? Sa SEC po ba kami magtutuloy o dyan po sa himpilan nyo po? Pwede naman kayo sa SEC kasi may kapangyarihan din naman ang SEC. Pero ang payo ko sa inyo, mas magandang sa pulis na po kayo dumiretso. Sa CIDG, mas maigi. Ayun nga, para dun sa mga kasangbahay natin na nanonood na mga nabiktima rin, nandito po ang ating resource person, si Pem Salvador de la Cruz Jr., ang Chief Investigator ng Anti-Fraud and Commercial Crime Unit ng CIDG. So dito po kayo magpapail ng complaint na Sir Edu, at doon pa sa ibang mga Ma'am Roxanne, nag-gets niyo po ba? Apo, magantay lang po kayo at pakinggan po natin ang ating resource person. Master Salvador, ano ang maitutulong natin dito sa mga nagko-complain natin? Opo sir, narinig po natin yung hinaing nila na sila'y naloko doon sa investment na pinupunda nila. Ang dapat nilang gawin dyan, pumunta lang po dito sa aming opisina sa Anti-Fraud and Commercial Crime Unit. Sa pangunguna ni OIC namin, si Colonel Ganaban Ali, para mabigyan natin ng solusyon o mapaila natin ng kaso ang mga taong involved dito sa transaction nila. Ano ang gagawin natin itong mga complainant kasi natin ay galing sa iba't ibang lugar? Pwede ba silang dumirekta doon sa mga field offices nyo? Pwede rin po, sir. Pwede rin po. Yun. So, isa pang tanong, Master Salvador. Meron na po ba kayo na-encounter na mga complaint regarding dito sa binabanggit niya na Sitaw Company, itong Sitaw Corporation?
na matatagpuan So far, sir, dito meron po kami mga hinahawakan na related sa ganong modus operandi, pero ibang pangalan po. Ibang Hindi po yung Sitaw Corporation. Okay. So kasi Yusek, same chinecheck modus. ko rito sa cellphone ko, no? At nakita ko na merong mga group chat nga rito at saka mga update na talagang yung mga naloko nitong kumpanya na sinasabing Sitaw. At attorney, hindi lang pala dito sa Philippines ito nag-ooperate. According dito ay globally nag-ooperate itong Sitaw. Sitaw. Oh, naku po. Sitaw Corporation and Sitaw Information Technology na may tanggapan dyan sa 12th floor, Cocolite Building, 39th Street, dyan sa may BGC, sa may Taguig. Talagang Okay, so, organisado ha, Oo organisado yan. so doon sa mga kasangbahay natin na siguro nakapag-invest dito at naloko nitong kumpanya na to, maaari po kayong dumulog dito sa Kamkrami po, sa ating headquarters ng CADG or diyan sa mga field offices na malapit po sa inyo. Okay, so maraming salamat po Miss doon sa ating mga complainant natin, kay Miss Roxanne Baoya at kay Sir Ed, yung nakausap natin. Maraming salamat po sa pagtitiwala nyo, sa pagdudulog nyo ng inyong problema dito sa Sumbong Nyo Aksyon Agad. At huwag nyo pong ibababa. Kakausapin po kayo ng ating Action Center para mabigyan kayo ng karagdagang instruction upang makuha yung complaint nyo at matulungan kayo ng mabilisan dito sa problema ninyo. At kay Master Salvador, paki-provide mo kami ng action picture or videos regarding dito sa Noted, sir. gagawin nating pag-assist sa kanila. Noted, sir. Noted, sir. Okay, maraming salamat din po sa iyo. Ito naman, binili at ipina-install naman na split type inverter